Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Mabuti at nagkasya sa akin ang damit na ibinigay ni Kuya Jack dahil ito ang maayos sa suot ko nang magpunta ko ngayon dito sa isang fast food restaurant na sinasabi niyang nakausap na niya ang manager at may trabaho na pwede kong umanong pasukan kung papasa ako sa interview at trial na ipapagawa sa akin. Nakakahiyaman kay Kuya Jack at sa asawa nito ay ginamit ko na ang mga bagay na ibinigay nila sa akin. At laking pasasalamat ko talaga ng sobra dahil ramdam ko na ginagawa ng mabait na mag-asawa ang lahat para tulungan ako mabuhay ng marangal at mapabuti ang takbo ng buhay ko. Saludo ako kay Kuya Jack dahil pinatunayan niya na hindi lahat ng pulis ay nakakatakot ang imahe gaya ng malimit kong mapanood sa TV na police brutality. Isa siyang huwaran na dapat tularan ng lahat. Para sa akin, isa siyang anghel na nagbigay sa akin ng Diyos para gabayan ako sa madilim na landas na meron ako sa kasalukuyan. Tapat si Kuya Jack sa tungkulin at responsableng pulis at asawa. Isa itong may dignidad at ginagawa ang sa tingin ko ay tama, gaya na lamang ng tulungan ako kaya saludo ako sa kanya. Iba ang pakiramdam na matapos ang ilang buwan na pakalat-kalat ako sa kalsada ay nagkaroon ulit ako ng maayos na bahay na titirhan at masisilungan. Bigla ay pakiramdam ko nagkaroon ako ng saysay sa lipunan at naging totoong tao ako matapos bihisan at tulungan ni Kuya Jack at ng butihin niyang asawa. Nasa tapat ako ngayon ng restaurant na sinasabi ni Kuya Jack. Dala ang isang pirasong biodata na may picture ko at pumasok ako. Magalang na hinanap ko ang manager na mag-i-interview sa akin at laking pasasalamat ko na kilala na pala niya ako at hinihintay na pumunta kanina pa dito. Actually, hindi na ako dumaan sa formal interview dahil matapos tanungin ang pangalan ko at experience ko sa trabaho ay sinabi niyang pwede na ako magsimula dahil tanggap na ako. Ang saya ko. Sa wakas, heto at may trabaho na ulit ako. Malaking bagay at tulong talaga ang rekomendasyon ni Kuya Jack sa akin sa kaibigan niya dahil magsisimula na ako ngayon mismo. Mahirap ang naging trabaho ko, lalo na at na-assign ako sa kitchen. Mainit at mausok, pero hindi ako pwedeng magreklamo dahil pagkakataon ko na ito para magkaroon ng maayos na pagkakakitaan at kumita sa marangal na paraan para sa sarili ko. Para sa iba, mababa ang magiging all-around stop, tagahugas ng pinggan at tagalinis. Pero ang hindi alam ng marami ay isa itong biyaya na itinuturing kong swerte. Maraming kagaya ko dati ang walang makuhang matinong trabaho. Kahit pa nagsisikap naman ako, hindi ko sasayangin ang ganitong bihirang pagkakataon dahil alam ko na hindi sa lahat ng oras ay may taong kagaya ni Kuya Jack na handang tulungan ako. Kumusta ang unang araw mo sa trabaho, Gavin? Tanong ni Kuya Jack nang makauwi ako. Amoy pawis ako at basa pa ang ibabang bahagi ng damit ko dahil na rin sa umaapaw na tubig sa lababo nang basta na lamang inilalagay lahat doon ng pasaway na waiter ang mga pinggan na dala nito. Ewan ko ba kung bakit mainit ang dugo nito sa akin samantalang hindi naman ako nakikialam sa trabahong nakaata sa kanya. Maayos naman po kuya, natanggap po ako at nakapagsimula na po ako ngayong araw. Mabuti kung ganun, ituloy mo lang yan at pagbutihan mo ang trabaho mo. Sigurado akong matutuwa ang boss mo sa'yo, lalo na at masipag kang tao. Kahit pagod sa 12 oras na trabaho, ay masaya talaga ako. Bukod kasi sa may trabaho na ako ngayon, ay nagawa ko na nabahagihan ng maayos na pagkain ang mga kaibigan ko sa lansangan. Hating gabi na talaga ako nakakarating dahil pinupuntahan ko pa si Ed sa lugar kung saan kami madalas matulog sa gabi. Binigay ko na sa kanya ang pagkain na binalot ko
dahil maraming mga natitirang pagkain ang hindi naman inubos ng mga customer at malinis naman ang mga ito. Kaya hindi ako magdadalawang isip na ibalot ang mga iyon at ipamahagi sa mga kaibigan ko. Ang gaan ng pakiramdam ko, masaya akong matutulog ngayong gabi dahil alam ko na nakagawa ako ng mabuti sa araw na ito. Alam ko na matutulog sila na may laman ang sikmura at hindi gutom gaya ng malimit na maranasan ko sa kalsada dahil sa kawalan ng pera. Naging maayos ang lahat sa akin sa loob ng 2 linggo. Ngunit hindi ko inaasahan na may mga tao palang hindi masaya sa naging takbo ng kapalaran ko. Napag-initan ako ng ilang kasamahan ko dahil lagi pinupuri ako ng manager namin matapos na makita ang dedikasyon ko sa trabaho ko. Nagalit sila sa tuwing mag-uuwi ako ng pagkain at may mahabang overtime na sila mismo ang tumanggi at umayaw, kaya sinalo ko na lang dahil bukod sa pera ay kailangan ko talagang gawin iyon dahil kulang kami sa staff na siyang matotoka na duty. Kahapon kasi natanggap ko na ang unang sahod ko at ramdam ko ang masamang tingin ng 3 sa mga katrabaho ko matapos marinig ang sinabi ng manager namin na ako ang may pinakamataas na bilang ng oras na overtime. Hindi naman kasi ako tulad nila na hindi pa sumasapit ang takdang oras ng uwian ay mga nakahanda na silang umuwi. Narinig ko pa mga plano at usapan nila na may pupuntahan silang bar at magaganda umano ang mga babaeng nagsasayaw doon. Minsan napailing na lamang ako dahil hindi naman lingid sa kaalaman ko na puro pamilyadong mga tao ang halos lahat ng mga katrabaho ko. Napatanong na lang ako sa sarili ko kung paano nila nasisikmura ang ganoon samantalang may mga asawa sila na naghihintay sa bawat gabi na uuwi sila. Anong ibig sabihin nito, Henry? Nagtataka na tanong ko matapos harangan ako ng 3 sa mga kasamahan ko sa trabaho habang pauwi ako at dito dumaan sa likuran at exit ng restaurant. Masyado kang epal, patay gutom. Mapang-uyam na singhal ni Denver na may hawak na tubo. Pabida ka masyado. Anong dala mo? Sigurado akong mga tira-tira na naman yan na ipapakain mo sa mga pamilya mo. Pumikit lang ako at binaliwala lang ang mga naririnig ko. Sanay na ako sa lahat ng uri ng mga insulto at pang-aalipusta sa akin sa kalsada, kaya hindi na ako apektado pa. Hinayaan ko na lang sila dahil wala naman akong balak makipagtalo at makipagbasag ulo sa kanila. Wala akong ginagawa sa inyo. Nagtatrabaho ako ng maayos para mabuhay ng marangal at wala akong inaapakan, kaya wala kayong dahilan para guluhin ako. Mahinahon na sagot ko. Umaasa ako na mauunawaan nila ang kalagayan ko. Ayoko na kauwan ako ng kahit na sino, kaya ginagawa ko ang lahat para magkaroon ako ng lakas na tumayo sa sarili kong mga paa. Ngayon, para kang maamong tupa, samantalang sip-sip kang gago ka. Napaigik ako nang sikmuraan ako nang lumapit sa akin si Carlo. Hindi ko inaasahan ang bilis ng kamao niya dahil kaharap ko na sina Denver at Henry ang atensyon ko. Tuturuan ka namin ng leksyon ng magtanda kang tarantado ka. Singhal ni Henry na sinuntok na rin ako. Panay ang salag ko sa mga kamao na tumatama sa katawan ko, pero dahil 3 sila ay wala akong nagawa nang sunod-sunod na tama na mukha ko at katawan ko. Sa susunod na maging bida-bida ka, tutuluyan ka na naming gago ka. Matanda ka. Hayop ka. Matagal na akong gigil na gigil sa'yo. Hindi ko na alam kung gaano katagal nila akong binugbog dahil pakiramdam ko na manhid at naparilisa ang katawan ko. Narinig ko ang bawat pagbabanta ng mga kasamahan ko sa trabaho, pero wala akong magawa dahil bukod sa mag-isa lang ako ay nanghihina na ako. Siguro naman pagkatapos nito magtatanda ka na at matuto ka ng lumugar sa lugar mo. Hindi kami ang dapat na kinakalaban mo dahil sa lahat ng ayaw ko ay nasasapawan ako ng gaya mo. Isang palo sa likod ang naramdaman ko bago ako tuluyang bumagsak sa malamig at basa pang kalsada. Hindi ako sumagot dahil wala akong ibang ginusto sa mga oras na ito kundi matapos na ang lahat. Lalaki ako, oo, pero
hindi ako ganoong katapang pagdating sa pakikipagbasag ulo na gaya nito. Nakatira man ako sa kalsada at lumaking walang mga magulang, pero minabuti ko ang maging mabuting tao, kaya wala akong nakikitang dahilan para maranasan ito. Malupit ang mundo, mas lalong malupit ang karamihan sa mga taong nakakasalumuha ko, pero kailangan kong lumaban. Hindi man ako matapang para labanan sila ng pisikal, pero matatag ang loob ko na babangon at haharapin ko sila. Wala akong kasalanan para matakot at matahimik na lamang. Soon, babalikan ko sila at pagbabayarin ko sa ginawa nilang pananakit sa akin sa paraang alam ko. Naniniwala ako na pantay pa rin ang batas at hustisya. Mananagot silang tatlo sa pananakit nila sa akin at hindi ako papayag na dito lang matatapos ang lahat, lalo pa at nagbanta sila sa buhay at kaligtasan ko. Napapikit na lamang ako para sikapin na bumangon, pero hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari nang maramdaman ko na may bumangga sa akin, dahilan para bumagsak ulit ako sa lupa at tuluyang mawala ng malay. Kill him! Kill him and burn his body after. Kill him! Nagpapabaling-baling ako dahil alam ko na hindi nagbibiro ang mga taong may sabi nito na nasa paligid ko. Sunod-sunod na putok ng baril ang sumunod na narinig ko at hindi nga ako nagkamali na totoo ang hinala ko dahil naramdaman ko ang mga bala na bumaon sa katawan ko. Siguraduhin yung walang may iwan na bakas o ebidensya sa lugar na ito dahil mananagot tayo kay Big Boss. Alam ko sa sarili ko na hindi ko sila kilala, pero narinig ko ang mga boses nila dati pa. Boss, handa na ang lahat, sabi ng isa. Sa nanlalabong paningin at magulong isipan, naamoy ko ang gasolina na pakiramdam ko ay isinaboy sa katawan at paligid ko. Silaban nyo nang matapos na. Utos ng lalaking kanina pa ay nagmamando sa mga kasama. Boss, si Big Boss nag-video call. Gusto niyang makita kung paano natin sunugin ang buhay ang mayabang na to. Nahindik ako sa mga narinig ko. Mukhang dito na matatapos talaga ang walang kwentang buhay ko dahil hindi titigil ang mga ito nang hindi nagtatagumpay sa masamang plano laban sa akin. Hindi ko sila kilala. Iyon ang sigurado ako, pero mukhang malaki ang galit nila sa akin para saktan ako ng ganito. Kung bakit nila ginagawa ito ay hindi ko rin alam. Boss, tinatapos na namin ang trabaho. Mayabang na balita nang sa tingin ko ay leader ng grupo. Napapirma mo ba? Tanong agad ng kausap nito mula sa kabilang linya, pero rinig ko dahil naka-full ang volume ng cellphone na gamit nito. Boss, nagmatigas. Kahit anong bugbog at torture na ginawa namin, hindi namin napilit at napiga. Bobo, yan na nga lang ang trabaho mo, hindi mo pa nagawa ng maayos. Kailangan ko ng dokumento na may pirma niya, dahil kung hindi, nagsayang lang kayo ng oras. Malakas na bulyaw ng kausap nito. Tingnan mo kung buhay pa. Ramdam ko na may lumapit sa akin at tinampal ang pisngi ko, pero hindi ako nagmulat ng mga mata at nanatiling nakapikit lang. Pakiramdam ko ay pagod na ako at ang tanging gusto ko na lamang ay matulog sa mga oras na ito dahil baka sakali na bukas paggising ko ay iba na ang lahat at hindi na ganito ang sitwasyon ng buhay ko. Paulit-ulit na lumalaban ako para mabuhay at magkaroon ng silbi sa lipunan. Pero sadyang ipinanganak na malas siguro talaga ako dahil kahit anong pilit at pagsisikap ko ay nawawalan nito ng saysay at kabuluhan. He's dead, boss. Rinig kong sabi pa ng lalaki na siya palang lumapit at humawak sa akin. Stupido, nasayang ang lahat ng plano ko. Huling mga salitang narinig ko sa kausap na lalaking malapit sa akin. Gustuhin ko bang makinig pa, pero dahil sa tama ng bala sa katawan ko, ay para akong nauupos na kandila na unti-unting nawawala ng malay at lakas. Siguro, panahon na to para mawala ako sa mundo at tuluyan ng matapos ang paghihirap ko. Pakiramdam ko ay nadadaganan ako ng kung ano dahil sa hindi ko maigalawang katawan ko. Sinubukan kong magmulat ng mga mata at ilang ulit na kumurap
hanggang sa unti-unting nagliwanag ang paningin ko at napagtanto ko na nasa isang silid pala ako. Puro puti ang paligid at hindi ako pamilyar sa lugar, pero sigurado ako na nasa isang silid ako ng isang hospital. Kung paano ako napunta dito at sino ang nagdala sa akin ay wala akong ideya. Malinaw sa isipan ko ang nangyari, pero naging magulo iyon matapos maalala ko ang isa pang tagpo na gumulo sa isipan ko. Alam ko na totoo ang pananakit ng grupo ni Henry sa akin, pero malinaw din ang eksena na pumasok sa isipan ko. Para bang nawawalang alaala ito na natrigger lamang ng nangyari sa akin. Kunot noon na binalikan ko sa isipan ko ang lahat, pero isa lang ang sagot na nakuha ko. Posibleng epekto lamang ito ng ginawa ni Henry at ng mga katrabaho ko, kaya bigla na lamang akong nanaginip ng ganoon. Tama, isa lamang panaginip ang lahat dahil nangyari iyon habang tulog ako o walang malay. Posibleng naglakbay ang diwa ko gaya ng malimit na ikinekwento sa akin ni Ed noon. Mabuti at nagkamalay ka na, agad na sabi ni Kuya Jack. Nang pumasok ito, dala ang isang plastic bag na hindi ko alam kung ano ang laman. Kuya, nasan ako? Nanghihinang tanong ko. Dito sa hospital, sa Jose Reyes. Mabuti at may nakakita sa'yo, kaya isinugot ka dito agad. Sabi nito, sabay buntong hininga. Napag-initan ako ng mga kasamahan ko sa trabaho, kuya. Inabangan nila ako habang pauwi hanggang sa sinaktan nila ako. Malungkot at mahinang sagot ko na tila nagsusumbong sa nakakatandang kapatid. Hayaan mo, ako na ang bahala. Sabihin mo ang mga pangalan nila nang masampahan ng mga kaso at ipatanggal ko sa trabaho para magtanda silang lahat. Napatango na lang ako dahil hindi ko alam kung papaano pasasalamatan si Kuya Jack. Sa kanya na ako nakasandal sa ngayon at alam ko na malaki ang bayarin ko sa hospital ngayong na-confine ako dahil sa kagagawa ng grupo ni Henry. Wala namang ibang sasagot sa bayarin ko kundi siya dahil tanging si Kuya Jack lamang ang taong makakapitan ko sa ngayon. Baon na baon ako sa utang na loob sa kanya at sa totoo lang ay nahihiya na talaga ako sa kanilang mag-asawa. Kuya, pasensya na po kung pabigat ako sa inyo ni ate ngayon. Makakabawi rin po ako sa inyo oras na gumaling na ako. Totoo ang sinabi ko. Lihim na susumpa ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat makabawi lamang sa kanilang mag-asawa. Sobra-sobra ang tulong na ibinibigay nila sa akin. Kahit pa, pwede naman niya akong pabayaan kung gugustuhin niya. Huwag kang mag-alala, Gavin. Ayos lang sa amin ang ate mo. Ang mahalaga gumaling ka at maging maayos ang kalagayan mo. Sa susunod, sumama ka sa amin na magsimba sa Baklaran. Baka sakaling gumanda ang swerte ng buhay mo, sabi ni Kuya Jack. Nakangiti kami pareho nang pumasok ang nurse na tumingin at lumapit sa kabilang kama, kung saan may iba ring pasyente na ngayon ko lang napansin. Public hospital nga pala ito at hindi na bago sa akin na may mga katabi pang ibang pasyente. May duty pa ako, babalikan kita dito pagkatapos ko. Hindi ka masasamahan ni ate mo ngayon dahil may mga customer siya na naka-schedule na gagawin. Paliwanag ni Kuya Jack. Kahit hirap, ay pilit akong ngumiti at bumangon na magpaalam ito. Naiintindihan ko na wala ako kahit sinong pwedeng makasama dito dahil wala naman akong ibang kapamilya na pwedeng lapitan na tawagan. Siguro, kung wala si Kuya Jack, ay baka tuluyan na rin akong namaalam sa mundo. Lalo na at hindi ko alam na may ibang tao pa na gaya niya ang bukas palad na tutulungan ako sa kasalukuyan na sitwasyon ko. Bigla ay nagkaroon ako ngayon ng liwanag sa buhay. Gusto kong umasa na magbabago ang takbo ng swerte ko, gaya ng sinabi ni Kuya Jack, kaya lihim akong nanalangin. Sa pagpikit ko ay bigla namang sumakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung dulot ba ito ng tama at pananakit sa akin ng grupo ni Henry. Dahil meron naman akong nakita na mga malalabong eksena na bigla na lang sumusulpot sa isipan ko. Naguguluhan ako, malabo, pero tila pamilyar ako. Alam ko na imposibleng mangyari na
Naranasan ko at nangyari sa akin ang sumagi sa gunita ko dahil memoryado ko ang bawat bahagi ng nakaraan ko. Maliban noong bata pa ako na iniwan ako ng mga magulang ko sa bahay ampunan sa dahilan na ako mismo ay hindi ko alam. Minsan naiisip ko kung may pag-asa ba na makita ko sila. Paano kung nasa paligid ko lang pala sila at hindi ko kilala? Iniisip ko rin kung may mga kapatid din ba ako o may mga lolo at lola na nakakaalam ng tungkol sa pagkatao ko. Napailing ako. Hindi ito ang tamang oras para mag-self-pity ako. Dapat nga ay sanay na ako, lalo pa at lumaki ako mag-isa sa mundo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ng doktor na lumapit pala sa akin pero hindi ko agad namalayan dahil malayo ang takbo ng isipan ko. Masakit po ang pakiramdam ko sa buong katawan ko pero mukhang okay na po ako, Dok. Sagot ko. Gusto kong ipakita sa kanya na maayos na ako para payagan niya akong lumabas na at hindi na magtagal pa dito. Alam ko na malaki ang bayarin sa bill at hindi kakasya ang kakarampot na halagang sinahod ko. Maswerte ka at walang bali ang mga buto mo sa katawan mo dahil kung nagkataon, matatagalan ang recovery mo. Sa ngayon, magpahinga ka na muna dahil bago pa ang mga nalamog na muscle mo kaya nakakaranas ka ng matinding pananakit ng kalamnan at katawan. Mahabang paliwanag ng doktor sa tabi ko. Sa ngayon, bibigyan kita ng painkiller at iba pang gamot na kailangan mo. Tumango ako dahil wala naman akong ibang pwedeng gawin at sabihin. Sa kanya nakasalalay ngayon ang desisyon kung makakauwi na ba ako o mananatili pa ng ilang araw. Dok, gaano katagal po akong mananatili dito? Lakas loob na sagot ko. Kapag bukas maayos na ang pakiramdam mo at may lakas ka ng tumayo, makakauwi ka na. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Hindi na ako makapaghintay na makalabas ng hospital na ito. Oo nga, at may maayos na higaan dito. Pero malaki rin ang kapalit ng halaga kaya hanggat maaari ay ayaw kong magtagal dito. Kinabukasan ay dumaan si Kuya Jack bago pumasok sa trabaho. Ilang oras din siyang kasama ko dito kagabi nang muling binisita ako bago umuwi sa kanila. Pwede ka nang lumabas mamayang hapon. Balita nito sa akin. Sige po kuya. Sa tingin ko naman po ay ayos na talaga ako. May naitabi po ako sa ilalim ng higaan ko na pwede niyo pong idagdag na pambayad dito. Nahihiya na sabi ko dahil alam ko na isa na naman itong dagdag gastusin sa kanila. Alam ko kung paano silang mag-asawang nagsusumikap na magkaroon ng sapat na pera para mabuhay ng maayos. Panay ang home service ni Ate Janet para maglinis ng kuko sa mga kapitbahay sa tuwing wala si Kuya Jack at naiiwan siyang mag-isa. Pareho silang masipag at sobrang nahihiya ako na naging pabigat pa ako lalo sa kanila. Sige, ako na ang bahala doon. Saglit pa ay nagpaalam na ito na papasok at tulad ng dati ay naiwan ako mag-isa dito sa ward habang umiikot ang mga mata ko sa paligid at tinitingnan ng mga taong labas-masok din sa lugar kung nasaan ako. Gaya ng inaasahan ko ay nakalabas ako. Mabilis din na lumipas ang araw at heto, magaling na ako. Bumalik ako sa trabaho ko pero dahil nagreklamo ako sa management ay natanggal sa trabaho ang grupo ni Henry na sangkot sa pananakit sa akin. Gavin, tara! Sama ka sa amin mamaya. Minsan lang. Aya sa akin ang kasamahan ko. Naku, kayo na lang. Nakangiti na sagot ko. Nag-aalangan kasi akong sumama sa kanila. Lalo na at hindi ako sanay gumala. Gaya ng nakagawian nila. Sige na Kuya Gavin. Matagal ka na naming niyayaya pero hindi mo kami pinagbibigyan. Birthday ko kaya kahit ngayon lang sumama ka na sa amin. Please. Pamimilit ni Abby. Ang isa sa babaeng kasama namin. Uy, ikaw kaya ang birthday wish ni Abby, kaya sumama ka na. Malakas ang naging tuksuhan sa locker room matapos sasabihin iyon ng baklang si Tommy. Natatawa na lang ako sa mga hirit nila dahil kahit noon ay ganito talaga sila. Panay ang buyo nila sa amin ni Abby. Bagay na napapansin ko
Pero ipinagkibit-balikat ko na lang. Wala akong balak pumasok sa isang relasyon dahil hindi ko alam kung paano ko ito dadalhin. Sabihin na nila na wala akong pakikisama pero hindi lang talaga ako komportable na lumabas at magsayang ng pera para sa ganitong bagay. Pasensya na kayo ha, pero nakapangako na kasi ako sa kaibigan ko na pupuntahan at dadalawin ko siya. Kumakamot sa batok na paliwanag ko. Kita ko kung paano na-disappoint na tumungo si Abby matapos na marinig ang sagot ko. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya dahil maganda naman ito. Nagkataon nga lang na hindi ako ang lalaking alam kong para sa kanya. Paano nga naman ako titingin sa babae at mangarap na bumuo ng pamilya kung ako mismo ay malaki ang kakulangan sa sarili at hindi buo? Ayoko na matulad sa akin ang magiging mga anak ko kapag dumating ang araw na kailangan nilang tumira sa kalsada dahil sa kawalan ko ng maayos na trabaho at ni walang sariling bahay na matutuluyan. Matapos ang ship ko ay agad na ako nagpaalam. Tulad ng nakagawain ko ay pumunta ako sa tagpuan namin ni Ed at iba pang mga pulubing kasamahan ko dati na naghihintay sa akin para sa rasyon ng pagkain na dala ko. Malaki na ang nagbago sa'yo pero hindi ka pa rin nakakalimot sa amin, Gavin. Sabi ni Mang Kanor na matagal na ring pulubi sa lugar na ito. Oo nga Gavin, maswerte ka at wala ka na dito sa kalsada. Pero higit na maswerte kami dahil libre ang pagkain namin gabi-gabi. Nagkatawanan kami ng mga kaibigan kong pulubi. Masaya silang kasama sa kabila ng kakulangan nila sa buhay. Noon, sila ang tinitingnan kong inspirasyon tuwing nawawalan ako ng pag-asa. Sabi ko sa sarili ko noon na sana ay katulad nila rin ako na may kakayahan na maging masaya sa kabila ng estado sa buhay ko dito sa lansangan. Siya, malalim na ang gabi. Uuwi na ako at baka nag-aalala na sa akin si Kuya Jack. Paalam ko. Kilala naman nila si Kuya dahil gaya ko ay may ilan rin sa kanila ang nakakasalamuha ito sa kalsada araw-araw na trabaho nito. Naglakad ako sa makipot na daan kung saan sa dulo ay pansamantalang nagpapalipas ng gabi ang mga kaibigan ko nang may nakasalubong akong humahangos na tumatakbong babae. Hey! Takbo! Sigaw nito na papunta sa direksyon ko. Maang natiningnan ko ito pero nasagot na ang katanungan sa isipan ko nang makita ko ang ilang kalalakihan na hinahabol ito. Mabilis ang naging reflex ng katawan ko at hinawakan ko ang braso nito habang sabay na mabilis na tumatakbo. Sumunod lamang ito sa lugar kung saan ko siya hinatak dahil pamilyar ako sa lugar na ito at alam ko ang pasikot-sikot dito. May maliit na lagusan kasi dito na ang labas ay sa establishmento na tinutuloyan namin noon ni Ed kapag gabi. Kami ni Ed ang may gawa ng siwang na lagusan dahil may pagkakataon na ibang gwardya ang na-assign doon kaya pasimple kaming pumupuslit dito. Hinihingal na bumaling ako sa babaeng mahigpit pa rin ang hawak ko sa palapulsuhan na tulad ko ay naghahabol din ng hininga sa tabi ko. Ligtas ka na. Tanging nasabi ko nang humarap dito. Hindi ko inaasahan ang makikita kong magandang mukha nito, lalo na ang mga mata na tila may ibig sabihin nang titigan ako. Salamat, tipid na sagot nito, sabay hatak ng kamay niyang hawak ko. Saan ang labasan dito? Walang paligoy-ligoy na tanong nito. Sa itsura pa lang ay alam ko na mayaman siya. Halata ito sa kung paano siya magsalita at umasta na puno ng kumpiyansa at mukhang sanay na nasusundan siya. Diyan sa kabila, sasamahan na kita para makalayo ka na dito. Nahihiya na sagot ko. May pinindot siyang device na nakakabit sa kaliwang palapulsuhan na aakalain kong isang simpleng relo na tumutunog saka nagsalita sa wikang English na hindi ko maunawaan. Salamat sa tulong mo pero next time, huwag kang magpagalagala sa lugar na ito na akala mo ay pag-aari ng tatay mo. Natigilan ako sa sinabi niya dahil wala naman akong intensyon na ganoon, lalo pa at sanay naman ako sa lugar na ito. Pero ngayon lang ako nakaengkwentro ng ganitong senaryo. Miss, ayos lang. Sanay naman ako sa lugar na ito. Dito talaga ako nakatira.
Kumakamot sa ulo na katwiran ko pero natigil ito ng matalim ang mga mata na ipinukol ito sa direksyon ko. Iyang kadaldalan mo ang magpapahamak sa'yo, so better shut your mouth. Iritable na nasagot nito. Napailing ako. Iba-iba rin talaga ang mga tao ngayon dahil imbes na magpasalamat sa akin, ininsulto pa ako. Sige na miss, mukhang okay na naman. Iwan na kita dito. Diyan ang daan palabas. Turo ko sa isang maliit na butas na ginawa namin ni Ed na tatakpan lamang ng plywood para hindi halata sa mga kawatan na nagkalat sa labas. Tumango ito at agad na tinungo ang bahagi na itinuro ko. Teka miss, ano palang pangalan mo? Bigla ay tanong ko na maging ako ay hindi ko rin naman inaasahan na sasabihin ko iyon. Mas mabuti na hindi mo na malaman at wala kang alam. Pagkatapos sabihin iyon habang blanko ang mukha ng bumaling sa direksyon ko, sumuot na ito sa butas at agad na nawala sa paningin ko. Napailing na lang ako. Masyado naman yata siyang seryoso at hindi man lamang marunong ngumiti. Sayang, maganda pa naman sana siya, pero para siyang Amazona. Kibit balikat na bumaling ako sa ibang direksyon para lumabas ng gate kung saan naroon nagbabantay ang gwardya na naging kaibigan na rin namin ni Ed noong mga panahong dito pa ako natutulog sa gabi.